So, what's up sa inyo mga kawento? Magandang umaga. So, sabog na naman tong kwarto ko. Namumroblema ako kung paano ko pagkakasyahin yung 32 kilos sa isang maleta. Kasi ang binikilang na luggage sa amin ay isa lang. Ngayon, bumili ako ng ganito, parang sako lang sa atin. May mga tip akong kinuha sa company, hiningi ko. Pwede kong balutan yan. Kasi talagang hindi ko alam kung pwedeng dalawang maleta ang gamitin sa 32 kilos. Kasi ang nakalagay dun, one piece lang. So, ngayon, nanigurado na ako, bumili na ako ng ganito. Para dyan ko na ilagay lahat yung 32 kilos o kung meron man excess, bayadan ko na lang per kilo. Kasi kung dito sa isang maleta, ito, yan, maliit siya. Sa 25 kilos lang pwede niya ang capacity na to. So pag dalawang maleta naman, nag-aalangan ako kasi nga ay one piece baggage lang. Hindi ko alam kung pwedeng dalawang maleta gamitin o sa isang maleta lang. Pag siksik mo na 32 kilos, eh wala akong maleta. Kaya naisip akong bumili ng ganito. Sa dami ng pasalubong natin, mga kakwento, no? Meron ba dito? Chocolate, sombrero, mga laruan ng bata, Barbie doll, kape. Yan, no? Ito pa yung mga KitKat na. Yan, tapos mga damit. Oh, ito pa yung mga damit. Binilang ko sila lahat. Toblerone. Ano? Ferrero. Oh, Ferrero. Mga candies. Ayan, mga sabon. Diba? Oh, may mga dust tayo. Tapos, ano to? Macadamia. Almond. Kumuha tayo ng almond. Kumuha dalawang box na almond. Yan, oh. Gusto ko kasi yan, may mga pabango tayo. Kumuha tayo ng mga ganitong pabango. Ano yun? Hanggat medyo pricey siya, tuwa naman ako kasi ganun ako eh. Ano ba to? Mga Victoria's Secret. O, bumili akong 4 na Victoria's Secret. Tapos itong blue na parang ano, Rocky Man to eh. Ayan, Paris to na pabango. Adidas. Ayan, mapamigay sa Bininsan. Tapos kay Mrs. Special, ito paborito kong amoy ito, itong Dolce & Gabbana. Yan, Dolce & Gabbana ito eh. Medyo pricey siya pero ang bango niya. Try nyo mga kakwento to. Dolce & Gabbana, mabango talaga. Tapos bibili tayo mga damit nila. Yan, ang problema, hindi ko alam kung paano ko pagkakasyahin. Isang maleta kayo bumili akong ganito. Yan oh. So, tunay nga namang mga kakwento na yung sinasabi nila na hindi mo obliga na magbigay sa mga kamag-anak o mga pinsan o mga kung sinong Poncio Pilato. Tunay nga sinasabi nila dahil nung nag-apply ka pa lang papunta sa Japan is hindi ko na sinusumbat. Para bang meron ba silang itulong, meron ba silang katubado ba napautangan ka nila ng financial lalo sa pera, diba? So ako mga kakwento, hindi ako tumitingin sa ganun kung may nitulong ko ba sa akin o wala. Ako kasi yung blessing na nare-receive ko mula sa taas, gusto kong ma-share kahit sa pakunti-kunting tsokolate lang, di ba? Eh, ayoko naman isipin na porket nakapunta tayo ng gatong bansa is porket hindi nga sila nakatulong sa atin nung tayo nag-a-apply, eh, para bang iimutan na. Hindi ako ganun eh. Gusto ko kung yung meron sa akin, halimbawa, mayroong konting ganyan, paghati-hatian para lahat makatikim. Diba? Kasi ganoon ako, hindi ko iniisip, hindi ko siya binabase kung may itulong ka ba sa akin o wala. Ang sa akin, pagka meron ako at mayroong blessing dumarating sa akin, hanggat kaya ko magbigay, kaya ko mag-share, mag-share ako. So, tara magtulungan niyo ako mag-impake kung paano to. Ano? Ayos. Dali pa.
At ayun nga, ginabi na tayo mga kakwento. Lumabas ako, bumili ako isang maletang talagang kakasya yung 32 kilos. Kasi dito sa sako, binakbak ko siya ulit, tinanggal ko siya ulit. Hindi siya kakasya. Naglululoy, lumulundoy. Pag bibuhatin ko, baka bumigay ito. Ito, baka bumigay. Kasi ang ginawa ko, lumabas ulit ako at bumili ako ng talagang maleta na pangkakasya sa 32 kilos. So, mas maganda nga dito, nakaayos siya. Hindi siya yung parang, ano, maluwag pang 32 kilos yung binili ko na. Pang 40 to 50 ang capacity niya. Kasi dito sa sako, ayan, alanganin. Parang konting, baka pag ibinalibag lang sa atin sa Pilipinas yan, ay mabutas, sasabo yung mga chocolate. Baka mawala, sayang paghirapan. Saka mas maganda rito. At least siya, naka-flat pala siya. Siya mabuti. So, yan ito yung mga tsokolate, mga sapatos, sombrero, lahat. Kompleto na, nandyan na. Bukunin ko yung mga damit. Hindi ko lang nilalagay itong sapatos ng tropa natin, ha. At ipapaunigay niya sa akin. Ibibigay doon sa pamangkin niya at sa anak niya. So, yan. Ngayon ay hindi natin alam kung magkano ang magiging excess na to sa ang bayad na per kilo sa airport kasi nga 32 kg lang tayo sa isang bagahe. Nung tinimbang ko siya kanina, nasa 37 kilos na siya. Ngayon meron na siyang 5 kilo ang sobra. Eh, sabi nila sa akin na mura lang daw. Eh, wala pa naman ako kasiguraduhan kung magkano. Kaya malalaman na natin kung magkano ang per kilo ng excess baggage sa Cebu Pacific. Cebu Pac kasi kami. So ito nga ang kinalabasan, buti nakakita tayo ng malaking maleta. Bumili na lang tayo halagang 6,000 pesos. Konti na lang ilalagay natin dyan. So tapos na yung pag-i-impake natin. At least eto nakalapat lahat ng mga tsokolate. Diba? Nakalapat sila lahat. Diba? Eh kasi yung sako na yan, parang alanganin. Kunting pag binuhat mo, parang bibigay itong hawakan niya, handle niya. Kaya minabuti ko na lang lumabas kanina at bumili nga ng maleta. So hanggang dito na lang nga po. Salamat sa panonood.